What's up mga ka-sweet life? For today's video ay magbi-video reaction lang ako dun sa nag-request dun sa akin kasi dun sa isang comment. Hindi ko mahanap yung kanyang tawag dito, yung kanyang comment at hindi ko na screenshot. Sorry sa iyo, bebe. At sana magparamdam ka dito sa request mo na to. So ito yung request niya, kung pwede ko daw bang i-video reaction yung video ni Janela in Japan yata dito sa Japan. Actually, nung hindi pa siya sumisikat one time yata, alam ko nakapag-comment ako sa kanya dati, nung baguhan pa lang siya dito sa Japan noon. Nanguhuli siya nung, ewan ko siya yun, pero alam ko siya yun. Ang hinuhuli niya yung mga crayfish, and then sabi niya lobster. So nag-comment ako doon, hindi yan crayfish, hindi yan lobster, crayfish yan. Kasi dito sa Japan nga hindi ka kinakain yun. So natutuwa ako sa kanya kasi hinuli nila tapos kinakain nila. And then dahil sumisikat na nga siya dito sa Japan, and happy for you kahit nasa Pilipinas. Kasi nga nakakatuwa kasi yung mga vlog niya. Ang hinhin kasi niya. So marami ding mga gumagaya dun sa pagbablog niya na medyo mahinhin. And ang video niya about kay Tony hindi ko talaga napanood. And then dahil rin ni-request nung nag-comment ay pinanood ko siya. Mga mangilan-ngilan di ko tinapos kasi medyo mahaba yata siya. So parang ang nag-trending nung hinanap ko siya sa TikTok, ang nag-trending yung about dun sa isang lapad na napapagkasya niya daw ng isang buwan. Pero nung pinanood ko yung kanyang video guys, wala naman akong narinig na pinagkakasya niya ng isang buwan. Ang sabi niya lang, pinagkakasya niya ng ilang araw. So dito guys, katulad ko, kapag ako namamalengke talaga as nanay ha, talagang totoo yun. Malaki talaga ang cost of living dito sa Japan. Malaki ang sweldo pag kinonvert natin sa Pilipinas. True po yun. Pero kung dito mo sa Japan siya gagastusin, parang sa ibang bansa din naman, malaki ang sweldo pero mahal din yung mga bilihan, yung mga bayarin, madami. So hindi lang yun sa pagkain, syempre. Sa pagkain, medyo mura-mura talaga sa pagkain pa. Kaya pang isurvive kahit na ang budget nyo sa isang araw ay hakin, mag-udong ka lang. Pisong udong, kaya mo na yung kainin sa dalawang kainan mo, isang tanghali, isang hapunan kung nagda-diet ka, tapos sabawan mo lang yun ng suyu na toyo, and then lagyan mo lang ng dahon ng sibuyas, mabubuhay ka talaga. And then pritong itlog lang araw-araw, kakayanin mo mapagkasya yun. Pero syempre hindi ganun yun, mang itlog lang araw-araw ang kainin mo, 'di ba? Hindi mo yun magagawa at baka galising ka din nun. Tapos, ang mga bayarin dito guys, napakadami. Katulad nila mga OFW, hindi yan free na bahay. Nagbabayad talaga sila. Kasi meron din akong naging kapatid na nag-Japan dito. Then meron akong kakilala dito na nag-Japan. So tinutulungan ko din siya nung nakarating siya dito. Dahil nga, mahal ang sinisingil sa kanila sa telepono. Kasi minsan may mga kupal din talaga na employer guys na masyado silang sinasamantala pagdating dito. Katulad nung kakilala ko na yun na tinulungan ko, ang bayad nila sa bahay ay nasa 4 na lapad kalahati yata. 5 sila sa isang kwarto. Actually, yung kwarto pa nila ay maliit na bahay lang, parang 2 LDK lang yata yun. So 4 sila guys, nagbabayad sila ng tag-4 at kalahati per head. And then, bukod pa yung kuryente nila na pinagbabayad sila ng tag 5,000 yata o tag isang lapad isang tao. Plus, yung tubig, bukod pa nilang binabayaran yun. Tapos yung internet nila, 1.5, isa't kalahating lapad pa nga yung sinisingil sa kanila kasama yung telepono. So ako, ang ginawa ko para makatulong ako sa kanya, ang ginawa ko, meron kaming kinuha ng asawa ko ng plan ng cellphone kung saan ay may free isang SIM card na wala siyang babayaran pero meron siyang internet at unlimited yung internet niya. So ayun, ang ginawa ko, yung 1-year plan na yun, pinagamit ko sa kanya para makalibre siya kasi isa't kalahating din yun guys, isa't kalahating lapad din siya. So kung magkano yun, iipunin mo din sa isang taon, diba? Malaking bagay din yun. Plus, bago pa yun ay kinuhanan ko lang siya ng plan kung saan ay mas mura lang. Pagkakatanda ko ay nagbabayad lang siya ng 2,000 lang yata yung kanyang plan. Ni Sengyen lang o 800 monthly, parang ganun. Basta mura lang nun kasi pang family. Sa family dito, may family plan sila na tinatawag dito pagkadating sa internet na mas mura kapag marami kayo dun sa plan na yun. Hindi ko na matandaan, baka maano niya to, mapanood niya to, pero murang-mura lang talaga as in kumpara dun sa mga binabayaran ng mga kasamahan niya na isa't kalahating lapad. Hindi pa doon nagtatapos guys, may mga taxes pa din sila binabayaran, mga health insurance at kung ano-ano pa. Kaya ang sinusweldo nila na akala natin ay malaki, actually talaga kapag nakuha na nila ay maliit na lang talaga natitira. Plus yung nagpapadala pa nga sa pamilya. So based on my experience, totoo yun. Kapag ka pala tulong ka guys, talagang gusto mo ibuhos lahat kasi ang dasal mo nga i-bless ka ni Lord para
ma-share mo yung blessings mo. So, ito lang din yung mapapayo ko dun sa mga OFW. Kasi naranasan ko yan, guys, na ang mindset natin, lalo na kapag mahirap tayo, once na tayo ay nakapag-abroad, at tayo pa yung breadwinner, syempre, once na nakapag-abroad tayo, guys, ang gusto talaga natin ay makatulong tayo sa mga mahal natin sa buhay, sa magulang natin, sa kapatid natin. Talagang buhos, as in, totoo yan, nangyari yan sa akin, guys, nung nandito ako sa Japan, talaga walang natitira sa akin. Even yung binibigay sa akin ng asawa ko, talaga yan, buo yan, napapadala ko talaga sa kanila. Tapos may mga extra needs, may monthly pa silang allowance, meron pa silang mga extra needs, talaga nilalapit sa akin. Kahit yung mga tao na nga na hindi ko na kututuusin, hindi ko na cargo de konsensya, pero nilalapit pa sa akin, nagpapadala talaga ako nun. And then hanggang sa 2 dekada na yung lumipas, ganun, guys, yung naging yung naging style natin. Kaya nga ito yung number 1 problema talaga ng mga OFW, guys. Hindi masamang tumulong, sa totoo lang. Hindi masamang magbigay ng extension ng tulong sa ibang tao. Pero make it sure kapag tayo yung nawalan ay meron tayong huhugutin. Kasi darating yung panahon, hindi palagi tayong malakas, hindi tayo palaging bata, at hindi palaging may chance. Darating yung time na pag naibusan natin yung tulong natin sa pamilya natin, nakapagpaaral na tayo, at naibigay na natin lahat sa kanila. In the end, ay tayo yung lalabas na masama kapag hindi na tayo nakakatulong sa kanila. And then, dahil may edad na tayo, so hindi na tayo ganun kalakas at ganun din kalakasan kumita. So, bandang huli, kapag ikaw yung nangangailangan, guys, yung mga tinulungan mo, wala kang pwedeng asahan na may babalik sila sa'yo o may makakatulong sa'yo. Sarili mo lang ang makakatulong sa'yo. Kaya, ang number 1 advice ko dun sa mga may planong mag-OFW, hindi ko sinuturuan kayo na maging madamot. Hindi masamang maging palatulong, pero make it sure ay limitado. Ito yung number 1 problema ng mga OFW. Kapag nag-abroad na kayo, lahat ng taong nangangailangan ay kilalang kilala kayo at talagang magme-message sa inyo. Tapos, ang mangyayari, yung mga tinulungan nyo na yun, sa time na kayo naman yung nawalan, ay hindi nyo sila malalapitan. Ang kasaklap-saklap nun ay wala kayong kaipon-ipon kasi ibinuhos nyo sa katutulong. Tapos, yung mga pinag-aral nyo, walang nangyari. Okay sana kung lahat naging success kahit na hindi na makatulong sa'yo, diba? Naging success sila. Yun lang maganda ng kabayaran, kaso hindi. Tapos yung mga tinulungan mo, sila pa yung nag-backfight sa'yo, sila pa yung pinalabas na masama ka, dahil nga hindi ka na ganun nakakatulong sa kanila nung ikaw na yung nawalan. So, hindi ka rin pwedeng mag-expect na may tutulong sa'yo. Kaya kinakailangan, ikaw na mismo na OFW, ang unang-una mong gawin kapag pupunta ka sa isang bansa na magtatrabaho ka, iset mo na yung utak mo kaagad na hindi ka magtatrabaho para magpakapagod, para ubusin yung iyong lakas, yung iyong kinita sa iyong pamilya. Kailangan ang mindset mo ay nag-a-abroad ka para sa future mo, hindi para sa pagtulong lang ng habang buhay sa pamilya hanggat meron ka. Kasi darating yung times na mawawalan ka talaga. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, hindi palaging nandyan ang swerte. So, ang una nyong gawin sa mga OFW na mapapayo ko, bago kayo umalis ng bansa ng Pilipinas, ay dapat mag-open account na kayo kung saan ay magagalaw nyo siya online banking. Para once na nasa ibang bansa na kayo, guys, meron na kayo naka-ready na bangko sa Pilipinas. Kapag nakarating na kayo sa bansang pagtatrabahuhan nyo, make it sure kung ang allowance ng pamilya nyo ay, for example, ay 15,000 a month lang. Kasi kung dati nga wala diba? Napapagkasya nila yung 5,000 sa loob ng 2 linggo, diba? So, bigyan nyo sila ng 15,000 kung may bahay naman sila na, hindi naman sila nangungupahan. Padala nyo lang sila sa budget na tingin nyo ay mapapagkasya nila, lalo na kung may mga kasama pa kayong kapatid. Kailangan turuan mo din silang kumilos. Hindi lahat pwedeng iaasa sa'yo kasi ang mangyayari, guys, mag-aasawa yan, magpapamilya, mag-aanak. And then, ikaw pa rin ang aasahan. So, mali yun. Kailangan turuan din natin sila na mapagkasya kung ano yung budget na kaya nating ibigay sa kanila. At hanggat maaari, turuan mo sila na mapalago yung binibigay mo lang na budget. Yun ang pagkakamali na hindi ko nagawa, guys. And then, kung sa tingin mong kulang, mag-set aside ka lang ng para sa emergency. For example, 5,000 a month. Yan ay magagamit lang for emergency kung merong tatawag sa'yo na nangangailangan na pamilya o magkakasakit. Make it sure ay may ipon ka na 5,000 a month para doon sa extra expenses na yun na ipapadala mo. The rest ng matitira lang sa'yo ay ibangko mo ng diretso sa Pilipinas kung saan yung inopen account mo. Para hindi ka nga pag uwi mo o natapos yung kontrata mo
Lagi natin tatandaan guys sa ating mga Pilipino, matuto tayo mag-ipon. Hindi tayo tinuturuan ng pamilya natin na matutong mag-ipon, sa totoo lang. Talagang importante talaga na marunong tayo mag-ipon para sa oras na tayo nangangailangan ay meron tayong huhugutin. At the same time guys, kapag malaki yung pinapadala natin sa pamilya natin, pansinin nyo, mas lumalaki yung demand nila sa atin kasi mas lumalaki na yung panggastos nila. Kumbaga, mas marami na silang kailangan bilhin. Actually, yung mga kailangan lang natin ipadala talaga sa kanila, yung mga needs. Pero pati yung wants nila ay naibibigay na natin kasi sa kagustuhan nating maranasan nila yung sarap at yung ginhawa. Pero hindi pala tama yun guys, kasi kailangan ay unahin natin yung mga needs, and then yung mga wants nila, hayaan natin sila ang kumilos para hindi sila maging palaasa lang sa atin. Pero alam nyo ba, dito sa Japan, ang mga kabataan ay bata pa tinuturuan ng mag-ipon. Kaya ang mga kabataan ngayon dito, pag natuto na talaga magtrabaho, ay mas mayaman pa dun sa matatanda. Kasi aware na sila na mahirap mawalan at walang huhugutin kapag oras na nangangailangan ka. Ang kagandahan nun guys, kapag may nagbebentang halimbawa ng property sa Pilipinas na mumurahin, rush, kasi nga mag-a-abroad, may chance kang mabili yun kasi may ipon ka, may naitabi ka, kaya malaking panalo yun para sa'yo. Kesa yung inubos mo sa pamilya mo, sa pagpapaaral, sa pagtulong, meron kang mai-invest sa sarili mo kasi para pag uwi mo na Pilipinas, hindi ka man makabalik kagad sa bansang pagtatrabahuhan mo, ay may naitabi ka, meron kang pwedeng ibenta, pwede kang magnegosyo, or pwede mo siyang gawing investment, patubuan mo kung sakaling aalis ka ulit, 'di ba? Ang daming pwedeng gawin guys. Ako na nagsasabi sa inyo, lahat ng OFW, ang number one naging problema ay ibinuhos sa pamilya yung pagtulong. In the end, ikaw yung nawalan, ikaw yung masama. Kaya be wise dun sa mga OFW, hindi masamang tumulong, hindi masamang maawa. Maawain tayo besh. 2 dekada mahigit ako naawa. Tapos kapag nagpapaaral naman tayo ng mga kapatid natin ng mga college, kahit na sa public nyo na lang sila ipasok guys, kasi promise, mas magaganda pa ang magiging future nila at pati yung kanilang mindset. Kasi nga, mas maganda kung sa public sila, ang level ng mga kasama nila ay mas medyo mga humble kumpara dun sa mga private school. At mas maganda kung tuturuan nyo rin silang maging estudyante habang nagtatrabaho para talagang yung mindset nila guys, alam nila yung maging mahirap habang nag-aaral, habang nagtatrabaho. Hindi katulad ng umaasa lang sila sa padala natin habang pinagpapaaral natin sila, sa restaurant pa sila kumakain, sa labas pa sila kumakain, di ba? Iba yung magiging mindset, mayabang ang takbo ng utak, at the same time wala din naman pala, sayang yung pinagpaaral natin, ginasusan natin ng milyon sa pagpapaaral. Alam niyo na, napakamahal magpaaral lalo na kung private school, tapos pagka-graduate ay magpapajontis lang pala, so sayang yung pera natin guys. Hanggat maaari ipasok nyo na lang sila sa public, magpabuntis man sila, at least public lang sila, ang ginastos lang natin sa kanila ay yung pagpapaaral natin na monthly nila na allowance, hindi katulad sa private school, bukod pa yung binabayaran natin ng mga kung anong bukod pa yung every 6 months na binabayaran natin sa eskwelahan. So yun lang yung mapapayo ko sa inyo, kung magpapaaral kayo ng kapatid, public nyo na lang ipasok para mag-asawa man, pagkatapos niya makagraduate ay wala kayong masyadong regrets, kasi nga hindi nyo siya masyadong ginasusan. At saka sabi ko nga sa inyo, turuan nyo siyang mag-working student habang nag-aaral para matutunan niya yung hirap at hindi lahat nakaasa sa inyo. Sabi ko to guys, kasi hindi lang ako ang OFW na nagkaganito. I'm pretty sure marami ng OFW na nagkaganito, yung binuhos natin lahat kasi natural sa ating mga Pilipino na mawain tayo, at ang mindset nga natin tayo mag-a-abroad para makatulong. Hindi natin alam yung tinutulungan natin ay nagiging abusado na pala, at tinuturuan lang natin maging palaasa. Hindi sila yung tamang tao na pag pinadalan mo, ay papalaguin ko to, pinagpaguran to ng anak ko. Hindi. Kasi usually, lalo na yung mga sa mahihirap na lugar, tayo na pamilya, ang mindset lang nila ay maghintay lang na maghintay ng panggasos, and then yung iba iuutang pa nga nila. So nagpapadala ka na may utang ka pa, ganun ang kalalabasan natin. Hindi talaga masaya ang maging OFW dahil puro trabaho ka talaga dito. Kapag tayo ay nalulungkot, tayo lang yung nalulungkot. Pag tayo ay namumroblema, tayo lang yung namumroblema. Pag nagkakasakit tayo lang ang mag-aasikaso sa sarili natin. Pero pag sila ang may problema, hanggang dito guys, pinoproblema natin sila, di ba? Pero pag yung sa atin na, tayo lang lahat ang nagdadala nun. Kaya be wise at limitahan nyo lang yung pagtulong. Kailangan ang isipin nyo palagi ay yung future nyo at yung possibility na hindi laging malakas kayo o makakabalik pa kayo. Ayun lang ang masasabi ko. And then, God bless sa lahat ng mga OFW, and go gabati lang tayo dito sa Japan, at i-PM nyo ako kapag gusto nyo mamasyal. Igagala ko kayo, promise.